Part 132, Gretchen. Hello again. Nako, intense sa mga kaganapan at alam kong excited na kayong lahat sa sunod pang kaganapan. Hindi ko napapatagalin pa, simulan na agad natin. Parehong nanlaki ang mga mata ni Bianca at Warren nang marinig ang boses ni Colin at makitang presensya nito. Kanina lang sigurado si Bianca na naging abala ang lalaki sa pakikipag-usap sa mga businessman na naroon kaya't nagkaroon siya ng lakas ng loob na linlangin si Gretchen. Subalit hindi niya inaasahan na makakasunod at matutunton agad siya ng lalaki. How dare you touch my wife? Mabilis na naging kilos si Demetrio at agad siyang nakalapit sa mga tauhan ni Warren. Galit ang namayani sa kanyang sistema na makitang mahigpit na hinawakan ng mga ito si Gretchen. Walang sabi-sabi, sinuntok niya ang isa habang lalaking nasa kaliwang braso ni Gretchen, iniuntog niya sa pader dahilan para mahimatay ito. Colin! Mahinang sambit ni Bianca. Ilang beses na panunok dahil sa takot si Bianca. Ngayon nahuli siya ng lalaki. Kung di lang naunsami ang plano niya kanina kahit dumating pa si Colin, sigurado siyang nagtagumpay na si Kevin sa nais niya. This bitch Gretchen always has a luck on her side. Nakatakas na naman ito. Are you alright? Sinaktan ka ba nila? Puno ng pag-aalalang tanong na Demetrio kay Gretchen habang sinusuyod niya ng tingin ang kabuuan ng babae. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Gretchen bago umiling. Ayos lang ako. You came in time? Kanina habang abala si Demetrio sa pakikipag-usap sa mga kasosyo niya sa negosyo, bigla na lang nawala sa paningin niya si Gretchen. Sandali pa niya itong hinintay at baka nagbanyo lang. Though he doesn't want her out of his sight, ayaw niya namang maramdaman ito na binabakuran niya ang babae. He wanted her to freely roam all around the venue, to enjoy and make friends, pero di niya inaasahan na mangyayari ang insidenteng to. Nang di na talaga to bumalik, hindi na siya mapakali, kaya agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin ang asawa niya. Fortunately, he found her in time dahil kung nahuli siya, baka kung ano nang nangyari sa babae at baka makapatay siya ngayong gabi sa galit kapag napahamak ang asawa at anak niya. Ilang sandali pa napansin ni Demetrio ang pamumula ng isang pisngi ni Gretchen dahil maputi ang asawa niya. Halatang halata ang marka ng kamay sa balat nito. Sinong gumawa niyan sa'yo? Malamig niyang tanong. Nataranta naman si Bianca kaya't agad na siyang nagsalita. Huwag kang magalit sa akin, Colin. Nagawa ko lang naman siyang sampalin para ipagtanggol ang sarili ko. Nais na akong gawa ng masama kaya normal lang na magalit ako. That's right. Singit naman ni Warren. Kanina nang paakit na ako, nakarinig ako ng iyak at paghingi ng saklolo. I ordered my man to open the door and found Bianca inside being almost. Nabitin sa ere ang nais sabihin ni Warren at napasulyap kay Bianca. Nang mapatingin naman si Demetrio kay Bianca, magulong buhok pati makeup nito habang nababalot ng kumot at katawan, kaya't madali lang naintindihan kung ano ang nangyari. Akmang magpapaliwanag na sana si Gretchen, pero naunahan siyang magsalita ni Demetrio. Hindi ganyan ang asawa ko. My wife is an upright person. Hindi siyang klase ng taong gagawa ng masasamang bagay. Kung may tao mang mahilig sa style na ganyan, it was none other than you, Bianca. Nasurpresa naman si Gretchen sa mga sinabi ni Demetrio. Ngayon na lang napagtanto kung gaano kalaki ang tiwala ng asawa niya sa kanya at inaamin niya masaya siyang malaman ng bagay na yon. Subalit di naman makakapayag si Bianca na muling mananalo si Gretchen kaya agad siyang nagsalita. Nakita ni Uncle Warren ang lahat. Hindi ako nagsisinungaling ngayon, Colin. Kung hindi siya dumating baka napagsamantalahan na ako ni Kevin Yamamoto, ang pinsan mo. Huwag kang maniniwala kay Gretchen, Colin. Nagpapanggap lamang siyang mabait. Sarkastiko namang natawa si Gretchen. Hindi niya alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Bianca para magsinungaling. Ikaw ang bigla na lang lumapit sa akin na tumingin ng tawad. You even gave me a glass of juice. Nagpanggap akong nahihilo para malaman kung anong binabalak mo hanggang sa dalhin mo ko dito. Ikaw ang dahilan kaya't muntik na akong maghahasa at hindi ako. You did all of this dirty trick to frame me. Saka this hotel is one of its kind. Hindi pipitsugin lang. Ngayon hinahamon kita. Then let's check the surveillance cameras nang sa ganon magkaalaman tayo. Gulat na napatitig si Bianca kay Gretchen. No, they cannot check the footage. Hindi pwede. She needs to find a way. Segundo lang tinagal ng pag-iisip niya at agad siyang nakahanap ng paraan. You heard her, Colin. She was the one who locked me up in the room. Hindi niya tinanggi ang bagay na yon.
Baliw ka ba? Ang sabi ko ikaw ang nag-frame up sa akin. Galit niyang asik at pinanlakihan na to ng mga mata. Talagang kinain na ng kakapalan si Bianca at balak pa talaga siyang baliktarin. Umangat naman ang sulok ng labi ni Demetrio na para bang may narinig tong napaka-interesanting bagay. Okay, if Gretchen really did it, then let's just ask the person inside the room. Nang marinig ni Bianca ang sinabi ni Colin, agad siyang namutla. Kailangan pa ba yan? Nakalatag na sa mga mata mo lahat ng ebidensya. Masamang tao si Gretchen. Pero tila walang narinig si Colin at sinenyasan nito ang sariling mga bodyguards na pasukin ng silid. Nang makita nilang mahimbing na natutulog sa sahig si Kevin, agad na kumuha ng isang balding tubig ang isa sa mga tauhan ni Colin at binuhusan si Kevin. What the? Galit nitong mura nang magising tong bigla at agad niyang nilinga ang tingin sa buong silid kung saan maraming mga lalaking hindi niya kilala. Who the heck are you? Agad siyang tumayo at maotoridad na tiningnan ang mga ito. Sino nagpapasok sa inyo dito? Me. Kaswal na sagot ni Demetrio at kusa nang naglakad papasok. Agad nagsalubong ang kilay ni Kevin nang makita ang kanyang pinsan. Why are you here? Tanong niya habang bakas ang disgusto sa kanyang muka at tono. Pinaningkitan siya ni Colin ng mga mata. That is not the right question to ask. Ang dapat na tanong, paano ka napunta dito? Sandaling natahimik si Kevin habang inaalala ang mga nangyari kasama si Bianca at maya-maya lang sarkastikong natawa. Ano bang pakialam mo? Hindi ba't busy ka sa asawa mo? You two act like a lovey-dovey couple that made Bianca super jealous, kaya naman nakaisip akong paraan para pasayahin siya. Masaya nitong turan pero maya-maya lang natigilan at kunot noong napatingin kay Demetrio. Wait up, where is she? Don't tell me you ruined my night with her. Galit at malakas itong asig. Parang nais na ni Bianca ang tumakbo palayo sa lugar na yon. Mabilis namang lumingon sa kanyang gawi si Colin at pinukol siya ng tingin na para bang nais siya nitong patayin. Care to explain, Miss Inoue? Malamig nitong turan. Ilang beses napanunok si Bianca at saka hindi na nakaimik pa. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa kumot na siyang nakabalot sa kanyang katawan. Nang makita siya ni Kevin, agad nitong binaling ang atensyon sa kanya. Nandito ka lang pala. What are you doing there, sweetheart? Akmang maglalakad siya papalapit sa dalaga nang may maalala siya. Unti-unting nangunot ang kanyang noo at napalitan ng seryosang ekspresyon ang kaninang nakangisi niyang mga labi at agad diniklas ang braso ni Bianca dahilan para mapasigaw ito. Let go of me, you bastard! Let go of you? Sarkasikong tura ni Kevin bago walang buhay na natawa. How dare you play a trick on me? Ikaw ang nagdala sa akin dito at nangako na isang gabi tapos nung nahubaran kita, you suddenly acted like a virgin lady afraid of me? Marahas na hinila ni Kevin ang kumot na nakabalot sa katawan ni Bianca, dahilan para muntik nang makita ang kahubaran nito. Napasigaw si Bianca at nagsumiksik sa dingding. Uncle Warren, tulungan niyo po ako. Nawalan na ng ganang makialam si Warren. What's happening right now is a hopeless case, subalit nagpanggap na siyang isang mabuting tao kanina kaya kailangan niyong panindigan. I think it's better not to make a big deal about this. Artista si Bianca, kailangan niyang pangalagaan ang reputasyon niya. Mahinahon niyang turan. Subalit tinawanan lang siya ni Kevin. Reputasyon ba ka mo? Siya nag-imbita sa akin dito at huwag kang makialam. I don't forget how you shoved me against the wall. Akwang lalapit tong muli kay Bianca pero agad nang humarang si Demetrio dahilan para mas lalo tong magalit. Ano ba? Hindi ka pa ba kontento sa asawa mo at nais mong pati ang babaeng yan aangkinin mo na? O malis ka sa harap ko, Colin? Nakipagsukatan ng titig si Demetrio sa lalaki bago to nagsalita. I will handle this matter to you. Better shut up. Malamig niyang turan bago nilingon si Bianca. And you, I guess you never learn your lessons, huh? I already reminded you about this, Bianca, so don't blame me for being rude this time. Napaatras naman si Bianca sa takot. Mabuti na lang at binaling din ito agad kay Uncle Warren ng atensyon. And you dared to order your guards to hold my wife accountable without learning the truth? Be careful next time, Mr. Okomori. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko kapag nagkamali ka pa. I might use all my cards to oust you and your own family and be stripped with health and surname. Malamig na tura ni Demetrio bago inawakan ang kamay ni Gretchen at giniyang babae palabas ng lugar. Naikayom ni Warren ang kanyang kamao habang tinatanaw ang bulto ni Colin papalayo.
This kid really did not give him any face at all and even dared to threaten him. Sumusobra na talaga ito. Nakahinga naman ng maluwag si Bianca at bago siya muling mahawakan ni Kevin, patakbo niyang nilisan ang hotel room. Nang makarating siya sa parking lot, siya namang pagtawag ng kanyang kapatid. Sinagot niya ang tawag nito para sana humingi ng tulong pero hindi pa man siya nakakapagsalita, binaliwan na siya ng lalaki. Ano na namang kalokohan ang ginawa mo, Bianca? Demetrio Colin Yamamoto is withdrawing all of his investments in the company which led the other company to do the same. Hindi ba't sinabihan na kitang lumayo ka sa kanya? Pero hindi ka talaga nakikinig. What did you do? Di naman nakapagsalita si Bianca at napatulala na lang. Hindi nga siya naiintindihan ng mga pinagsasasabi ng kapatid niya sa kabilang linya. All she knew is that he was so furious at her. At imbes makinig pa sa sermon ng kapatid niya, agad niyang pinatay ang tawag. Akmang tatawagan niya si Colin. Nang muli, ay mag-ring ang kanyang cellphone and this time it was her agent. Halos mabitawan pa nga niya yon dahil sa pinaghalong gulat at takot. My goodness, Bianca. Ano na naman bang kabalastogan ang ginawa mo? You're already all over the internet. Bungad nito. Sa tono pa lang alam niyang bad mood ng kausap niya. Wala na ang tawag paggalang nito sa kanya at para bang isang normal lang siyang empleyado kung kausapin ito. Agad niyang hinalukay ang kanyang social media accounts at gano'n na lang ang kanyang panlalamig na makitang totoo ang mga sinasabi ng kanyang agent. Nagkalat ang iba't ibang larawan at article tungkol sa kanya, subalit iisa lang ang laman. Famous actress and daughter of Inoue family checking in a hotel and having a cozy intimate night with a playboy hunk Kevin Yamamoto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang larawan ang nagkalat kundi may video pa kung saan magkayakap silang dalawa ni Kevin habang papasok sa loob ng hotel room. Hindi lang yon, may video pa na habang nasa venue pa sila, hinihipuan na siya ng hayop na lalaki. May larawan din kung saan nakabalot siya ng kumot. Halos sumabog na ang comment section na naturang videos at napuno ng mga negatibong komento mula sa mga dati tagahanga niya. At habang nagbabasa siya, nanginginig naman ang kanyang mga kamay dahil sa halo-halong emosyong namamayani sa puso niya. At dahil sa eskandalong kinasasangkutan niya, marami sa brands na kanyang ini-endorse ang nag-terminate ng partnerships at nagdemand pang bayaran niya ang liquidated damages. This might be the end of your career, Bianca. You're done. Gulat siyang napatitig sa kanyang cellphone. Nais pa sana niyang magsalita pero naunahan na siya ng kanyang agent. Huwag ka nang magpaliwanag. Hintayin mo na lang ang notification ng agency mo. Masyadong komplikado ang sitwasyon ngayon at mahirap nang i-deny ang issue. Hindi pa siya kailanman nakasagupa ng gantong klaseng problema. Since her debut, everything was smooth sailing with her brother and parents protecting her. Subalit ngayong nasangkot siya sa kontrobersiya, tuluyan nang bumulusok ang karir niya. Sa ilang minuto lang, lahat ng malalaking fans club niya ay nagsara na at ayaw na siyang suportahan. The brands that trusted her turned their backs on her. Ngayon, nakaramdam siya ng labis sa takot. Kapag nagkataon, maaaring gamitin ng mga karibal niya sa entertainment industry ang issue para palitan ang posisyon niya. At mukhang walang balak tumigil si Colin para ipadama sa kanya ang galit nito dahil sa nagawa niya kay Gretchen. Problemadong napahilamos ng mukha si Bianca dahil sa frustration. She was embroiled in a controversy that led the investors of her movie to withdraw their investment. Kung dati tinitingala siya ng maraming tao, ngayon nagkaroon siya ng pangit na reputasyon at tinawag na malandi ng karamihan. Imbes na magtagal pa sa hotel, kung saan maaari siyang mahuli ng mga paparazzi, dumiretso siya ng uwi sa mansyon nila. Sakto naman at nararoon ang kanyang mga magulang sa salas at mukhang may pinag-uusapan. Lumapit siya sa mga ito at nagsimula ng umiyak. Mom, Dad, please save me. Tulungan niyo po ako. Humahagulhol niyang turan bago binaling ang tingin sa kanyang ina. Mom, hindi ko po ginusto ang nangyari. Nothing's going on between me and that jerk. Sinaktan niya ako, Mom. Sinaktan nila ako. Sumbong pa niya na parang bata. Di ako pwedeng masira ng ganito. I'm still so young. Si Colin ang nanakit sa akin para lang kay Gretchen. Wala po akong ginawang masama. They framed me. They really connived against me. Siniraan ako ni Gretchen kay Colin kahit galit siya sa akin ngayon. He was brainwashed. Mom, Dad. Parehong napasimangot ang mag-asawa. Mukhang nalimutan na yata ni Colin ang pinagsamahan ng pamilya nila lalo na ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Bianca.
Noong nakaraan pa nila naririnig ang tungkol kay Gretchen, kaya naman ngayong nasaktan na ang anak nila, galit na binagsak ni Takumi ang isang palad niya sa coffee table. Ipatawag mo si Anthony ngayon din para alamin kung ano ang nangyayari. Maotoridad niyang utos. Kahit mas nakakaangat ang pamilya ni Colin kaysa sa atin, lalaban ako. Hindi ako makakapayag na aapak-apakan lang nilang anak ko. May diin niyang dagdag. Ilang minuto lang hinintay nila at agad ding dumating ng mansyon si Anthony. Agad tong naupo sa pang-isahang sofa bago napatingin kay Bianca na hanggang ngayon walang tigil sa pag-iyak. Are you really sure that Colin hurt you? Tanong nito. Sunod-sunod naman na naging pagtango ni Bianca. I just attended the premiere of my movie tapos nag-expect ang lahat na may relasyon kami and he got afraid that Gretchen might misunderstand us so they created a rumor about me and Kevin Yamamoto. Pinahiya niya ako, kuya. Pinagtulungan nila ako doon. I was very helpless. Please tulungan mo ko. Agad na niyakap ni Matilda ang kanyang anak at marahang tinapik ang likuran nito. Anthony, you must find a way to solve this quickly. Hindi pwedeng apihin nila si Bianca ng ganito just because of a misunderstanding. Umusbong naman ang galit sa sistema ni Anthony at agad niyang tinawagan si Colin. What's going on, Colin? Bakit ka sinasaktan ng kapatid ko? Ngayong wala siyang laban pagdating sa'yo. Di naman inaasahan ni Demetrio na pagkatapos ng lahat, may lakas pa ng loob na tumawag ang isa sa mga inuwi sa kanya. Sarkastiko siyang nagsalita. Habang natatawa, bakit hindi mo itanong sa magaling mong kapatid kung anong ginawa niya sa asawa ko? I doubt if he still had the audacity to get mad at me after knowing the truth. Sandaling natigilan si Anthony bago dahan-dahan napalingon sa kinaroroonan ni Bianca. Tell me, Bianca, totoo ba ang sinasabi mo sa amin ngayon? What did you do to Gretchen that made Colin so mad at us? Totoo ang sinasabi ko, kuya. Pinukol ni Anthony nang nagdududang tingin si Bianca. Dilingid sa kanya ang ilan sa mga kalokohan itong ginawa kay Gretchen. Mabuti na nga lang at hindi ito ginantihan ni Colin. Something might have happened today at napuno na si Colin. Bianca! Nang di pa rin nagsalita si Bianca, si Demetrio na ang nakapagdesisyon na sabihin sa mga to ang totoong nangyari. You are good and a filial sister, drug my wife. Nagkunwaring humingi ng tawad para nilangin ang asawa ko and do you know what made me so livid? She arranged Gretchen to meet Kevin para may mangyari sa kanila at masirang asawa ko sa akin. Mabuti na lang matalinong asawa ko at nataon ding nakarating ako kaagad. Dahil kung hindi, ewan ko na lang kung anong nagawa ng kapatid mo kay Gretchen. Now tell me, Anthony, should I just sit back and relax? Should I smile and pretend that nothing happened? I already warned her many times. Give her chances so many times, pero sinayang lang ng kapatid mo. I have enough of her. Kung ano mang nangyari sa kanya ngayon, wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. And as for your whole family, pag-iisipan ko pa kung anong gagawin ko sa inyo. Just pray that my mind won't get bad shit crazy or might ruin your whole clan. Nakita niyo yon, mga kakwento? Ang akala ni Bianca kaya niyang baluktutin ang katotohanan sa harap ng kanyang pamilya at ni Uncle Warren. Pero sa huli, ang sarili niyang mga galaw ang naging metsa ng kanyang pagbagsak. Sabi nga nila, ang basurang tinapon mo, babalik at babalik sa'yo. At ngayong gabi, ang basurang binalak ni Bianca para kay Gretchen ay siya mismo ang nabaon. Ang aral natin sa kabanatang ito, huwag mong hamunin ng pasensya ng isang taong tahimik na nagmamahal. Inakala ni na Bianca at Warren na dahil mabait si Gretchen ay pwede na nilang tapakan ang pagkatao nito. Pero hindi nila naisip na sa likod ni Gretchen ay may isang Master Colin na handang itaya ang lahat. Ang yaman, ang koneksyon at maging ang pangalan ng pamilya para lang protektahan ang kanyang asawa. Ang tunay na kapangyarihan hindi ginagamit para mang-api, kundi para itama ang mali. Ngayong nalaman na ni Anthony at ng buong pamilya Inoue ang katotohanan, kakayanin pa kaya nilang itayo ang dangal ni Bianca? O tuluyan na silang lalamunin ng galit ni Colin? At si Warren Okomori, titigil na ba siya sa pakikialam? O mas lalo lang niyang pag-iinitan si Gretchen dahil sa banta sa kanyang posisyon? Abangan ang susunod na kabanata dahil tiyak, uulan pa ng mas matitinding revelasyon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para hindi nyo makaligtaan ng mga pasabog. I-comment nyo rin sa ibaba. Deserve ba ni Bianca ang nangyari sa kanya? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Muli, ito ang inyong lingkod, si Miss Sandra, nagpapaalala na ang langit ay hindi natutulog sa mga taong inaapi. Hanggang sa muli, mga kakwento, ingat tayong lahat.